Oh, bakit ba parang kanina ka pa hindi mapakali dyan, Ramona? Ako nahihilo sa'yo dahil kanina ka pa pabalik-balik sa paglalakad. Ano bang problema? Nakakainis ho kasi itong si Abel, tay eh. Ang hirap-hirap ko na siyang makontak nitong mga nagdaang linggo. Hindi ko siya makausap. Kahit yung mga text na pinapadala ko sa kanya, hindi niya rin sinasagot. Kanina pa ho ko tawag ng tawag sa kanya pero ring lang ng ring, nakakainis na ho. Kumalma ka nga muna. Hindi ba't nagpaalam naman sa'yo yung boyfriend mo na baka maging busy siya sa trabaho niya? Hindi ba't sinabi naman niya sa'yo na naging foreman na siya sa tinatayong building sa may kabilang bayan? Baka masyado lang focus si Abel sa trabaho niya. Pero kahit tuwing gabi ho, hindi ho siya matawagan eh. Hindi naman ho siya ganun dati. Lagi nga ho siyang may oras para sa akin mag-update eh. Nagtataka lang ako kung bakit feeling ko tinataguan niya ako nitong mga nagdaang araw. Hindi rin siya makabisita dito sa bahay natin. Nangako pa naman siya na pag-uusapan niya namin yung magandang day kung kailan kami kakasal next year. Tapos, hindi naman siya pumupunta rito. Para ho yata nakakalimutan niya na ako, tay. Hindi naman ho siya dating ganun. Ano ba naman yung klase ng pag-iisip mo, anak? Malay mo naman, abala lang talaga siya sa trabaho dahil mas nag-iipon na siya ngayon para nga sa kasal niyo next year. Habaan mo naman ang pasensya mo. Tawagan mo na lang siya ng tawagan hanggang sa sumagot na siya. Malabo naman na hindi kanya sasagutin kapag nakita kanyang tumatawag ka. Sige ho, papasok na lang ho muna ako sa kwarto, tay. Doon ko na lang ho siya tatawagan ulit. Pumasok na nga ako sa loob ng kwarto ko at saka pabagsak na naupo sa kama. Dinayal ko ulit ang number ni Abel at saka paulit-ulit siyang tinawagan. Gaya ng sinabi ni tatay, hindi ako tumigil hanggat walang sumasagot sa kabilang linya. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos ng panglimang pagdial ko ng numero niya, sa wakas ay may sumagot na rin sa kabilang linya. Parang gustong tumalo ng puso ko dahil sa sobrang saya. Pero agad na nawala ang ngiti sa mga labi ko nang may marinig akong boses ng isang babae sa kabilang linya. Hindi si Abel yun. Hello, sino to? Hello Ren. Nandyan ba si Abel? Si Abel? Wala siya eh, nasa trabaho na. Mukhang nakalimutan niyang dalhin tong cellphone niya. Buti na lang at umakyat ako dito sa kwarto namin, kung hindi ko masasagot ang tawag mo. Pwede ko bang malaman kung sinong tumatawag sa kanya para masabi ko sa kanya na tumawag ka kapag umuwi na siya? Pwede ko bang malaman kung sino ka muna? Ako? Ako ang asawa ni Abel. Jem ang pangalan ko. Ikaw? Automatiko kong napatay ang tawag na yon dahil sa narinig ko. Kusa ko ring naramdaman ang paninikip ng aking dibdib hanggang sa tuluyan na akong napahagulgol ng malakas. Hindi ko napigilan ang lakas ng pag-iyak ko dahil sobra talaga akong nagulat sa aking nalaman. At dahil sa malakas na paghagulgol, narinig ako ni tatay mula sa labas kaya mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto ko. Takang-taka siya kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko naman sa kanya agad ang nalaman ko sa babaeng kausap ko lang kanina. Kahit si tatay, hindi rin makapaniwala sa aking sinabi. Totoo ba yung sinasabi mo, Ramona? Oo, tatay. Totoo sinabi ko. Niloko ako ni Abel. May asawa na siya ngayon. Nagpakasal na siya sa iba. At ang nakakagulat pa ron, asawa niya yung babaeng anak ng dating foreman na pinalitan niya sa trabaho. Kilala ko ang Gemma na yun. Madalas na naikukwento ni Abel sa akin ang babaeng yun eh. Bakit ganun, tay? Bakit niya ako niloko? Bakit siya nagpakasal sa iba? Ako pinangakuan niya ng kasal, diba? Kaya pala, hindi ko na siya makagilap nitong mga nagdaang linggo dahil may asawa na siya. Ba't walang iyang Abel yun ah? Hindi niya pwedeng gawin sa'yo to, Ramona! Nagawa niya na, tay. Nagawa niya na. Niloko niya na ako. Hindi ka dapat pumayag, anak. Mali to. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa'yo. Ano naman ang magagawa ko, tay?
Wala akong alam na magagawa ko. Wala akong laban doon. Meron! Anong pwede kong gawin, Tay? Hindi ba tinuruan ka ng nanay mo kung paano mangyanggaw bago siya pumanaw? Sinabi ng nanay mo na gamitin mo ang kakayahan na yon sa mga taong mang-aabuso sa'yo o mananakit sa'yo. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras para magamit mo ang kakayahan na yon. Kailangan mong gumanti. Hindi ka namin pinalaki na mahina at iiyak lang. Kailangan mong ipakita na mali si Abel ng babaeng niloko niya. Buong gabi ay matagal kong pinag-isipan ang sinabi ni tatay. Kahit na wala pa ring tigil ang pag-iyak ko sa buong magdamag, alam ko sa sarili ko na tama si tatay. Maling-mali ang ginawa sa akin ni Abel. Matagal ko na siyang boyfriend. Kung susumahin, magtatatlong taon na kami. Balak na nga naming magpakasal sa susunod na taon pero sa isang iglap, hindi ko akalain na mababalitaan ko na nagpakasal na pala siya sa iba. Sa babaeng minsan na rin naming napag-usapan. Dala na rin siguro ng sobrang sakit at galit na nararamdaman ko, kaya naman nagdesisyon ako na sundin ang sinabi ni tatay. Gusto kong gumanti. Kaya naman kinabukasan, agad akong nagpaalam kay tatay para pumunta sa kabilang bayan kung saan ay alam kong tagaroon ang babaeng napangasawa ni Abel. Kilala naman siya sa bayan na yon dahil ang pamilya ng babae ay may kaya sa buhay at kilala rin bilang laki sa Amerika. Buti na lang talaga at suportado ni tatay ang plano kong gawin kaya naman naging madali lang para sa akin ang gumawa ng aksyon. Makalipas ang halos 1.5 oras na biyahe, nakarating na ako sa malamansyon na bahay na yon. Patingin-tingin lang ako sa labas ng bahay. Umaasa na matatanaw ko si Abel doon. Mga ilang minuto rin ang tinagal ko sa labas ng gate hanggang sa isang boses ng babae ang umagaw ng atensyon ko mula sa may likuran ko. Mabilis akong napalingon at doon ay tumambad sa paningin ko ang maamong mukha ng isang babae na halata ang pagkamistisa. Hello? Mag-a-apply ka ba bilang kasambahay? Ano? Ay may nakalagay na wanted kasambahay dyan sa gate namin. Yan ba ang dahilan kung bakit pasilip-silip ka sa gate ng bahay namin? Mag-a-apply ka ba? Sa isip-isip ko ay mukhang kaharap ko na nga ang babaeng napangasawa ni Abel. Medyo pamilyar din kasi ang maamo niyang boses kaya sigurado ko na siya nga yung Gemma na nakausap ko sa telepono kahapon. Hindi ko rin napansin na may nakalagay palang karatula sa kabilang gate nila kaya medyo nagulat pa ako sa itinuro niya. Wala man akong plano na pumasok bilang kasambahay sa kanya. Ginrab ko na rin ang pagkakataon na yon kaya naman agad akong sumang-ayon sa sinabi ng babae. Oo. Mag-a-apply nga ako bilang kasambahay. Saktong-saktong dating mo. Kailangan ko na rin kasi talaga ng kasambahay eh. Buong akala ko mahihirapan akong maghanap kasi hindi na ako sa agency kumuha. Buti na lang talaga dumating ka. Halika, pumasok tayo sa loob. Sige, salamat. Ano nga palang pangalan mo, miss? Ramona, pero pwede niyo rin ho akong tawaging Inday. Sige, Inday na lang. Ako naman si Gemma. Pwedeng ma'am or kahit ate Gemma ang tawag mo sa akin. Ayos lang kahit alin sa dalawa. Mukhang hindi naman kasi nagkakalayo yung edad natin eh. Sige, Ma'am Gemma. Siguro kanina ka pa dito sa labas ng bahay namin, no? Pasensya na ha, wala kasing naiiwan dito sa bahay namin kapag nag-grocery ako or nagbabayad ng bill sa labas. Kaya nga, kailangan talaga namin ng kasambahay eh. As in, urgent na talaga. Ibig sabihin, tanggap na ho ako bilang katulong? Oo eh, wala na akong oras para maging mapili pa. Mukhang okay ka rin naman kaya tanggap ka na. Huwag ka mag-alala, ituturo ko pa rin naman sa iyo yung mga priority na gawin mo dito sa bahay. Halika, pasok ha. Pasensya na ha, medyo makalay pa tong bahay namin. Kakakasal ko lang kasi nung nakaraan eh. Parang may kung anong tumusok sa puso ko dahil sa aking narinig. Nakaramdam din ako ng konting galit. Kaya naman, hindi ko mapigilan na lihim akong
magkuyom ng kamao. Pero kahit papaano, pinigilan ko pa rin ang sarili ko dahil ayoko na may mahalata siyang kakaiba mula sa akin. Siya nga pala, kailangan ko rin ng katulong na stay-in dito sa bahay kasi syempre, kailangan ko rin na merong magluluto ng pagkain lalo na sa almusal. Maaga kasi nag-aalmusal yung asawa ko para pumasok sa trabaho kaya, ayun, kailangan ko rin ng marunong magluto. Hindi rin kasi ako ganun kagaling na magluto lalo na ng Filipino food. Kasi hindi naman ako halos dito lumaki. Kaya kung pwede sana, stay in ka rito sa bahay namin, Inday. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman ho. Pwede ako mag-stay in, ma'am. Kaya lang kailangan ko pang umuwi para kumuha ng mga gamit ko eh. Wala kasi akong dala ng mga gamit ngayon. I see. Sige, wala namang problema yon. Pero makakabalik ka ba mamayang gabi para magsimula ka na bukas sa trabaho mo? Oo naman, makakabalik ako agad. Good. May pamilya ka na ba? Asawa or anak? Wala. Dalaga pa ako. Pero muntikan na maikasal. Muntikan? Paano muntikan? Mahaba hong kwento, ma'am. Sige, hindi ko na itatanong. Ayoko namang maging chismosa. Halika, ililibot muna kita rito sa buong bahay. Inilibot niya muna ako sa buong bahay niya bago ako nagpaalam sa kanya na babalik muna sa bahay namin para kumuha ng mga gamit ko kung saan ay pinayagan naman niya ako. Pagbalik ko sa bahay namin, hindi ko na naman maiwasan na mapaiyak habang nagkukwento kay tatay ng mga nangyari sa may kabilang bayan. Malakas ang paghikbi ko habang mabilis na nag-iimpake ng mga damit ko. Nasa tabi ko naman si tatay at pinapakalma niya ako. Huwag ka nang umiyak, anak. Ang mahalaga ngayon, mas mapapadali ang paghihiganti mo dahil nasa loob ka na mismo ng bahay ng mag-asawa na yun. Magagantihan mo na si Abel. At kung gusto mo, kahit ang asawa niya, magagantihan mo rin. Gagantihan ko talaga sila. Lalo na si Abel. Hindi ako papayag, tay. Hindi ako papayag na mabuhay sila ng masaya habang ako miserable. Tama yan, anak. Para saan pa ang mga itinuro sa'yo ng nanay mo kung hindi mo yun magagamit? Suportado kita sa ginagawa mong yan. Salamat ho, tay. Pagbutihin mo, anak. Hindi pwedeng umuwi ka ulit dito ng talunan at umiiyak. Dapat pagbalik mo, malakas ka na ulit. Bandang mag-aalas 6 na ng gabi nang makabalik ako sa bahay na pagtatrabahuhan ko. Pinagbuksan ako ng pinto ni Gemma at muling pinapasok sa loob ng bahay. Sa may hapagkainan, tanaw na tanaw ko ang lalaki nakaupo doon habang kumakain. Likod pa lang niya ay alam ko na agad kung sino siya. Naikuyom ko na naman ang aking kamao dahil nagsisimula na naman akong makaramdam ng galit. Mabuti naman at nandito ka na. Tamang-tamang dating mo dahil naghahapunan na kami ng asawa ko. Ipapakilala kita sa kanya, halika. Sige ho, ma'am. Love, nandito na yung tinutukoy kong magiging kasambahay natin. Teka lang. Maghuhugas lang ako ng kamay. Bilisan mo. Teka, ano nga ulit ang pangalan mo? Nakalimutan ko agad eh. Ramona ho, ma'am. Pero Inday na lang ho. Nang marinig ko na ang yabag ng paa ni Abel na papalapit sa pwesto namin, taas noo ko siyang hinarap. Pag-angat ng tingin ni Abel sa akin, nagkasalubong agad ang mga mata namin. Kitang-kita ko ang otomatikong paghinto niya mula sa kanyang paghakbang. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pamimilog ng kanyang mga mata dahil sa sobrang gulat. Alam na alam ko na hindi niya talaga inaasahan na makikita niya ako sa mismong bahay ng asawa niya. Gustong-gusto ko siyang sampalin, pero alam ko na hindi yun magiging sapat. Kaya kailangan kong pigilan ang sarili ko para magawa ko ang mas maganda kong paghihiganti. Ang iyang gawin siya. Love, ito nga pala si Ramona. Siya yung tinutukoy ko sa'yo na magiging kasambahay natin. Pero Inday na lang itawag mo sa kanya. Siya ba yun? Siya nga. Kumusta ka?
Ako nga pala si Abel, ang asawa ni Gemma. Medyo inasahan ko na talaga na magpapanggap si Abel na hindi niya ako kilala, kaya naman sinakyan ko na lang ang gusto niya. Nagpanggap din ako na hindi ko siya kilala. Inday ho, sir. Ang bago niyong kasambahay. Mabuti naman. Kailangan na kasi talaga namin ng katulong dito sa bahay. Oo siya, ikaw na ang bahala sa kanya, love. Ipagpapatuloy ko lang yung pagkain ko. Nagugutom pa ako eh. Sige. Ihatid ko muna tong si Inday sa magiging kwarto niya, ha? Kumain ka lang dyan. Mag-aalas 11 na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Nakaupo lang ako sa kama nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Inasahan ko na rin talaga na gagawin niya ang bagay na to. Ang puntahan ako. Kaya siguro hindi pa ako makatulog. Sigurado rin ako na pinatulog niya muna ng mahimbing ang asawa niya bago niya ako pinuntahan. Galit na galit ang ekspresyon ng mukha niya nang magkasalubong ang mga mata namin. Tumayo na rin ako at hinarap siya kung saan ay isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Iritableng hinilamos niya ang kanyang kamay sa mukha at saka gigil na nagsalita habang mahina pa rin ang boses. Tatanggapin ko tong sampal mo sa akin ngayon dahil alam kong deserve ko to. Wala ka ring maririnig na reklamo mula sa akin. Pero ngayon, gusto kong umalis ka na sa pamamahay na to, Ramona. Bakit mo naman ako pinapaalis? Natatakot ka bang malaman ng asawa mo na girlfriend mo ko? Huwag mong sirain ang mga plano ko, Ramona. Plano? Ano ibig mo sabihin? Alam mo naman na sawang-sawa na ako sa buhay mahirap, di ba? Si Gemma ang tanging tulay ko para guminhawa ang buhay ko. Dahil din sa ama niya kaya na-promote ako bilang foreman. At kung sisirain mo yun, mawawala sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Ibig sabihin ayos lang na masaktan mo ko at paasahin sa kasal na pinangako mo sa akin para lang guminhawa ang buhay mo? Ganun ba? Ano naman kasi ang mapapala ako sa'yo? Mahirap ka lang din naman, hindi ba? Ngayon na nakaranas na ako ng karangyaan sa buhay, ayoko nang bumalik pa sa kahirapan. Kaya ngayon, hindi ako papayag na sirain mo ang buhay na meron ako ngayon, Ramona. Umalis ka na! Hindi ako aalis. Gagantihan pa kita sa panluloko mo sa akin, Abel. Ganti? Gagantihan mo ako? Nagpapatawa ka ba? Para lang sabihin ko sa'yo, patay na patay sa akin si Gemma. Kaya kahit anong sabihin mo sa kanya na paninira sa akin, hindi kanya paniniwalaan. Isang sabi ko lang na hindi totoo ang isang balita, maniniwala siya sa akin. Kaya sige, tignan natin kung masisira mo ako sa kanya. Walang hiya ka! Walang hiya talaga ako. Hindi mo pa ako ganun kakilala, Ramona. Hindi mo rin ako kilala, Abel. Kayang-kaya kong gantihan ka at pabagsakin ka. Sige, subukan mo kung kaya mo. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo? Sa ngayon hindi pa. Pero itaga mo sa bato. Matatakot ka rin. Hindi mangyayari yun. Magsasayang ka lang ng oras. Isang nakakalokong pagngisi pa ang pinakawalan niya sa akin bago siya tuluyan ng lumabas ng kwarto ko. Parang maiiyak naman ako sa mga sandaling yon pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil ipinangako ko na hindi ko na siya iiyakan pa. Mas naging malaki tuloy ang galit ko sa kanya kaya naman sinigurado ko na hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon para magantihan siya. Kinabukasan, maaga akong nagising at naghanda na agad ng almusal ni Abel. Hindi na bago para sa akin na paghandaan siya ng pagkain dahil madalas ko na rin itong ginagawa sa kanya sa tuwing nasa bahay namin siya ni tatay. Ako pa lang ang gising ng mga oras na yon kaya malaya kong nagawa ang dapat kong gawin. Gamit ang isang matalas na kutsilyo, pilit kong tinanggal ang kuko ko sa kamay sa may hinliliit. Sakit! Tiisin mo lang ang sakit, Ramona. Walang-wala pang sakit na yan sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kuko lang yan. Pagkatapos niyan, wala kang pagsisisihan.
Kailangan mong ilahok yan sa pagkain ng walang yang si Abel na yun para mayanggaw mo siya. Kaya mo to. Tiisin mo lang. Binubulong ko ang mga katagang yon sa aking sarili habang pilit ko pa rin tinatanggal ang aking kuko. May kumakawala pa na konting luha sa aking mga mata dahil sa sakit pero hindi ko na yun masyadong ininda pa. Makalipas ang ilang minuto, halos makahinga na ako ng maluwag nang matanggal ko na nga ang kuko sa hiniliit ko. Tinadtad ko ito ng maliliit at hinalo sa sabaw na niluluto ko. Pinatakan ko rin yun ng dugo bago tinalian ng maliit na tela ang aking sugat. Pagdating ng 7:00 ng umaga, si Abel pa lang ang gising. Nasa may hapagkainan na siya kaya naman hinanda ko na agad ang niluto kong pagkain para sa kanya. Nagsimula naman siyang kumain at nanatili lang ako sa kanyang tabi. Pinapanood ko ang bawat pagmuya niya. Halata naman na sarap siya sa niluto ko. Wala siyang kaalam-alam na nagsisimula na ako sa pangyayanggaw sa kanya. Ang sarap mo talagang magluto. Swerte ko naman dahil natitikman ko pa rin ang luto mo kahit nahiwalay na tayo at may asawa na ako. Akala ko, hindi ko na matitikman tong luto mo eh. Medyo nanghinayang din ako ron. Pero ngayon, masasabi ko na ang swerte ko talaga. Di kasi marunong magluto si Gemma eh. Alam mo, kung mayaman ka lang katulad ni Gemma, hindi ko na sana siya papatulan. Ikaw na sana talaga ang papakasalan ko. Kaya lang hindi eh. Sayang talaga. Huwag mo akong panghinayangan, Abel. Pinagsisisihan ko na kilala kita, na nagpauto ako sa'yo. Sus, wag mo nang itanggi. Minahal mo naman talaga ako ng sobra eh. Kaya ka nga nandito, di ba? Dahil hinahabol mo ko. Nandito ako para gumanti. Hindi kita hinahabol. Ganti-ganti. Di mo ako magagantihan. Ikaw lang ang matatalo. Kung gusto mo, maging babae na lang kita. Maging kabit. Pahayag naman ako ron eh. Sino ba naman ako para tumanggi? Nandito ka na rin naman sa pamamahay namin ni Gemma eh. Kaya pabor din to sa ating dalawa. Hindi ako mahihirapan. Hindi ka rin mahihirapan. Okay lang naman sa akin kung paghatian niyo ako. Naikuyom ko ng mahigpit ang kamao ko dahil sa sinabi ni Abel. Ibang-iba siya sa Abel na nakilala ko noon kaya may parte rin sa sarili ko na nabibigla ako sa mga naririnig ko mula sa kanya. Gusto ko siyang sigawan kaso nga lang hindi na yun natuloy dahil nakita ko na si Gemma na pababa na ng hagdan. Halatang kagigising lang niya. Oh, kumakain ka na pala, love. Hindi mo man lang ako ginising. Bakit pa? Kaya ka nga kumuha ng katulong para kahit papano humaba pa ang tulog mo, di ba? Gusto ko rin kasi na magpahinga ka ng mas matagal. Oh, thank you, love. Ang thoughtful mo talaga. Salamat din sa paghahanda ng almusal namin, ha, Inday? Wala ho yan, ma'am. Teka, napano yung daliri mo sa kamay? Bakit may tali yan at konting dugo? Nahiwa ko lang ho ng konti kanina. Naku, mag-iingat ka sa susunod Matatalas pa naman yung mga kutsilyo namin dito dahil mga bago pa lang yan. Mga regalo kasi yan ng kasal namin eh. Sige ho, mag-iingat na ako sa susunod. Kakain na rin ho ba kayo, ma'am, para maikuha ko na kayo ng pinggan sa kusina? Hindi na. Hindi ako nag-aalmusal. At saka, more on oatmeal and bread lang ang kinakain ko. Hindi ako mahilig sa kanin. Laki kasi ako sa Amerika kaya hindi namin nakasanayan yung pagkain ng kanin palagi. Ikaw, kumain ka na rin kung gusto mo. Mamaya na rin ho, pagkatapos ni Sir. Lumipas ang ilang araw at patuloy lang ako sa pangyayanggaw ko kay Abel. Minsan ay hinahaluan ko ng ginupit kong buhok ang mga pagkain niya at madalas ay dinuduraan ko rin ang mga yon. Naglibing na rin ako ng underwear niya sa bakuran nila na tinatamaan ng sinag ng buwan at pinatakan ko rin yon ng aking dugo. Lahat ng yon ay itinuro sa akin ni nanay noong nabubuhay pa siya, kaya alam ko na darating ang araw na tatalab na ang yanggaw ko kay Abel. Alam kong araw na lang ang kailangan kong hintayin.
Isang araw, tanghali noon, abala lang ako habang nagpapakain ng alaga nilang pusa nang biglang may dumating na isang lalaki sa bahay. Pinagbuksan ko siya ng pinto kung saan ay hinanap niya sa akin agad si Gemma. Pinapasok ko naman siya sa may sala at doon sila nagpang-abot. Master, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na bibisita ka? Wala dito si Abel eh. Hindi ba kayo nagkita sa site? Tinaon ko lang talaga na wala dito si Abel para kausapin ka. Ha? Bakit? May problema ba? Bakit mukhang bad trip ka yata? Talagang bad trip ako. Hindi ko na kasi maintindihan yung asawa mo kung anong problema eh. Bakit? Anong ginawa ni Abel? Ayun, lagi na lang mainit ang ulo niya sa site. Kahit wala namang mali. Pinagmumukha niyang mali kami at yung ibang mga trabahador. Lagi pa nga niya ako sinisigawan eh. Teka, kumalma ka nga muna. Alam ko na laging mainit ang ulo ni Abel lately, pero wala rin akong alam kung ano nangyayari sa kanya eh. Akala ko may problema lang sa trabaho kaya nadadala niya dito sa bahay. Ano? Ang akala ko nga, kayong may problema kaya nadadala naman niya sa trabaho ang init ng ulo niya. Wala naman kami pinag-aawayan o pinagtatalunan. Wala rin akong idea sa kinakainit ng ulo niya. Kung hindi kayo nag-aaway, ano? Alam mo, namumuro na siya sa akin ha. Lagi niyang inahagi sa amin yung design ng building. Tapos kung makapag-utos siya, para siyang manager, lagi pang pasigaw. Pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko na patulan siya, Gemma eh. Dahil alam kong asawa mo siya at magkaibigan tayo. Pero namumuro na yung si Abel. Parang mga utosan niya kami kung utos-utusan niya sa site ha. Alam mo naman na dyan ako gigil sa mga pag-uugali na ganyan eh. Pero kilala mo naman si Abel, diba? Hindi naman talaga siya ganun. Kaya nga eh. Kaya nga diniretso na kita ngayon dito para makausap kesa siyang diretsuhin ko. Kung pwede lang, kausapin mo si Abel, Gemma. Kung sa akin, pwede niya pang ipakita ang ganung ugali niya dahil makakapagpigil pa ako kasi kaibigan kita. Pero sa ibang foreman, baka masibak na siya sa trabaho dahil sa ginagawa niya. Sige, kakausapin ko na lang siya pag uwi niya mamaya. Asahan ko yan, Gemma. Ayokong magkasira kami. Inaalala lang din kita. Naiintindihan ko. Nang makita ko na paalis na ang bisita ni Gemma, nagmadali naman akong magtago sa may pader ng kusina para hindi nila mapansin na nakikinig ako sa usapan nila. Sa loob-loob ko, hindi ko maiwasan na lihim na mapangisi dahil alam kong nagsisimula na ang epekto ng yanggaw kay Abel. Hindi naman ako nagkamali sa hinala ko. Pagkarating pa lang kasi ni Abel kinagabihan, kung saan ay nasa may bungad pa lang ako ng kusina noon para sabihin na tapos na yung niluluto ko. Malakas na boses agad ni Abel ang narinig ko. Halata talaga ang init ng ulo niya at para siyang nag-aapoy sa galit dahil pulang-pula rin ang mukha niya. Nasaan na ba yung pagkain ko? Wala pa ba? Bakit wala pa nakahain ng pagkain sa mesa? Gutom na ako eh! Hindi mo naman kailangang sumigaw, Abel. Sa nagugutom na nga ako eh! Teka, patapos na yung niluluto ni Inday. Bakit ba ang init ng ulo mo? Hindi ka ba kumain sa kantin ng site? Walang kwenta mga pagkain doon. Halos mga walang lasa. Parang sagmaw. Nakakadiri. Mas gusto ko yung pagkain dito. Inday? Inday, maghain ka na nga. Ipaghain mo na ng pagkain si sir mo. Sige ho, ma'am. Naghain na nga ako ng pagkain na nilagyan ko ng yanggaw. Dinuraan ko yon at hinaluan ng pinagpakuluan ng buhok ko. Pagkalapag ko pa lang ng pagkain sa lamesa, agad na itong sinunggaban ni Abel. Para talaga siyang aso na ilang araw nang hindi pinakain kaya halos isubsob niya ang mukha niya sa kanyang pinggan. Kitang-kita ko naman ang reaksyon ni Gemma na napakunot ang noo at halatang naninibago sa inaasal ng asawa. Dahan-dahan naman sa pagkain, love. Baka mabulunan ka. Sa gutom na nga ako eh. Ano bang pakialam mo? Sige, hindi na ako mangingialam. Bakit ba kasi ang init ng ulo mo? May problema ka ba? May problema ba tayo? Pwede bang pakainin mo muna ako? Masyado ka istorbo eh. Kung ayaw mo kumain, pas magpakain ka.
Okay, sige. Hindi mo naman ako kailangan sigawan eh. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sige, umalis ka na sa harapan ko. Hindi ako makakain ng maayos sa'yo eh. Hoy, Ramona! Bigyan mo pa nga ako ng ulam dito. Hinitipid niyo ba ako rito, ha? Sige na, Inday. Magsando ka pa ng ulam ng sir mo rito. Hindi! Dali mo na rito yung kaldero mismo. Akin na! Walang imik na sumunod naman ako. Kinuha ko ang kaldero na may natirang ulam at saka lumabas na ulit. Nang iaabot ko palang sana ang kaldero kay Abel, kusa niya na yung inagaw sa kamay ko na medyo ikinagulat ko pa. Nilaklak niya ang sabaw sa mismong kaldero na para bang mauubusan talaga siya ng pagkain. Halata naman ang bahagyang pandidiri sa mukha ni Gemma, habang ako naman ay tahimik lang na nanonood sa nangyayari. Ang saya ko dahil sa aking nakikita. Pagkatapos kumain ni Abel, nasa sala na sila kaya naman nagpanggap na lang ako na nagpapakain ng pusa para hindi nila mapansin na nakikinig ako sa kanilang usapan. Mula sa pwesto ko ay tanaw na tanaw ko at dinig na dinig ko ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Ano bang nangyayari sa'yo, Abel? Bakit ba parang ang init-init ng ulo mo kahit daw sa site ang init din ng ulo mo eh? At sino naman na may sabi sa'yo niyan, ha? Yung nagmamagaling at mayabang mong kaibigan? Ano? Pwede bang wag mong pagsalitaan ng ganyan si Lester? Huwag mong sabihin na kinakampihan mo siya. Hindi ko siya kinakampihan. Pero mali rin naman na pinagsasalitaan mo ng ganyan si Lester eh. Kilala mo yung tao. Alam mong hindi siya ganyan katulad ng sinasabi mo. Eh di kinakampihan at pinagtatanggol mo nga siya. Aray! Napatigil ako sa ginagawa nang makita kong mahigpit na hinawakan ni Abel ang pisngi ni Gemma. Gigil na gigil siya sa nangyayari. Kitang-kita ko rin ang panlilisik ng mga mata niya habang nakatingin sa asawa. Wala naman akong nararamdaman na emosyon o awa. Nanonood lang talaga ako sa nangyayari. Bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako, Abel! Ang sakit! Masasaktan ka talaga sa akin. Ngayon pa na mukhang nararamdaman ko na mayroong kang lihim na relasyon sa Lester na yun. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo? Aray! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nahihibang ka na ba? Matagal mo nang kilala si Lester, Abel. Alam mo, kaibigan ko lang siya. Kaibigan ka rin naman yun, diba? Kaibigan? Ikaw lang ang pumilit na kaibiganin ko siya eh. Hindi ko siya kaibigan. At sigurado ko na hindi mo lang din siya basta kaibigan lang. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Abel. Pero sinisiguro ko sa'yo na wala kaming ibang relasyon ni Lester bukod sa pagiging malapit na magkaibigan. Yun lang yun, wala lang iba pa. Pwede bang bitiwan mo na ako? Nasasaktan na ako eh. Kuraduhin mo lang, Gemma. Dahil kapag nalaman ko na iniiputan mo ako sa ulo, babasagin ko talaga pareho mga bungo nyo. Kitang-kita ko pa na marahas na binitiwan ni Abel ang pisngi ni Gemma kaya mabilis itong napaupo sa sofa. Ako naman ay nagmadali na binuhat ang pusa para ikulong sa kulungan nito na nasa garahe pa para na rin hindi nila mapansin na nakita at narinig ko ang lahat ng pagtatalo nila. Napangisi ako habang tinitingnan ko ang buwan na ilang gabi na lang ay malapit ng mabuo at maging ganap na bilog. May babangis pang asawa mo, Gemma. Maghintay ka lang. Pagsisisihan mo rin na nagpauto ko sa lalaking yan. At ikaw, Abel, pagsisisihan mo niloko't pinaasa mo ko. Hindi kita kayang gantihan. Doon ka nagkakamali. Malapit nang matupad ang mga plano ko. Kung makakabalik ka man sa sarili mong katinuan, tsak na wala ka nang mababalikan pa dahil lahat ng meron ka, tatanggalin ko yun sa'yo. Sisirain kong lahat ng meron ka ngayon, lalong-lalo ng kasal mo at ang minamahal mong trabaho. Kinaumagahan, ipinagluto ko ulit ng almusal si Abel. Nagpahanda rin siya ng pagkain sa baunan dahil magbabaon na lang daw siya ng pagkain na niluto ko na dadalhin niya sa trabaho. Dahil na rin kasi sa yanggaw kaya nawawalan siya ng gana sa ibang pagkain.
Normal lang nahahanap-hanapin niya ang pagkain na mayanggaw dahil base sa sinabi ng nanay sa akin noong nabubuhay pa siya, para na ring aswang ang isang taong nayayanggaw. Tanging ang kakainin lang nito ay ang pagkain niyanggawan dahil yun na lang ang makakabusog sa kanila. Pagkatapos kumain ni Abel, pumasok na rin siya sa trabaho. Abala naman ako noon sa pagluluto ng itlog para sa magiging almusal ko nang dumating si Gemma. Akala ko'y magpapahanda siya sa akin ng oatmeal na kakainin niya, pero kinausap niya lang ako ng masinsinan tungkol kay Abel. Wala naman akong magawa kung hindi ang makinig lang sa sinasabi niya, kahit ang totoo ay alam ko naman kung ano talagang nangyayari sa kanyang asawa. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa kanya, Inday. Hindi naman siya ganun dati eh. Kahit nung nililigawan niya pa lang ako, at kahit pagkatapos ng kasal namin, ang okay-okay pa talaga ng pagsasama namin. Pero ngayon, wala akong idea kung ano nangyayari sa kanya. Ay, baka naman may problema lang talaga siya na hindi niya sinasabi sa inyo. Hindi eh. Nagsasabi naman siya lagi ng problema sa akin dahil madalas din ako nakakatulong sa pagbibigay ng opinyon. Ngayon lang niya ako pinakitaan ng ganyang ugali kaya nabibigla talaga ako. Baka naman kasi ganyan na talaga ugali niya. Nagpapakitang tao lang siya nung una para makuha ang loob mo. Nagpadala ka naman. Ha? May sinasabi ka ba, Inday? Ay, wala ho, ma'am. Pasensya ka na kung napapaglabasan kita ng problema ko ngayon. Ay, bakit ba kasi kita dinadamay dito, Inday? Eh, hindi mo rin naman ako magigets kasi dalaga ka pa. Walang asawa. I'm so sorry, Inday. Wala ho yun, ma'am. Kausapin niyo na lang ho ulit si Sir kapag maayos ng mood niya. Tama ka. Dapat ko talagang ayusin tong relasyon namin eh. Ayokong pagsisihan yung desisyon ko na nagpakasal ako agad sa kanya after just 6 months ng pagdadate namin. At saka, ayoko rin na may masabi si na Papa sa akin matapos kong piliin na hindi sumama sa kanila sa Amerika at manatili dito sa Pilipinas para lang kay Abel. 6 na buwan kayong nagde-date? Oo. Diba? Ang bilis lang bago ako nag-decide na magpakasal sa kanya. Mahal ko kasi. Anyway, sige na. Mag-almusal ka na dyan. Aakyat na ulit ako sa kwarto ko dahil may mga email pa akong kailangan sagutin. Tiningnan ko na lang ng matalimang likod ni Gemma na papalayo na sa akin at saka ako mahigpit na naikuyom ang kamao ko. Matagal niya na pala talaga akong niloloko. Nakipagrelasyon siya ng 6 na buwan kay Gemma bago siya nagpakasal. Ibig sabihin kahit noon-noon pa man, kahit noon na nagsasama pa kami bago maging madalang ang pagdalaw niya sa amin ni tatay, niloloko niya na pala ako noon. Pinagsasabay niya kami. Paano niya ako nagawang harapin ng mga panahong yun? Walang iya ka talaga, Abel. Walang iya ka. Pagbabayaran mo talaga ang lahat. Hindi kita titigilan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagmemeryenda kami noon sa may sala nang nabigla kaming pareho ni Gemma dahil may sumugod sa bahay. Si Lester yon na kaibigan niya, kasama ng 2 pang lalaki na mukhang trabahador habang inaalalayan nila si Abel na walang malay. Halata ang pagkapanik sa mukha ni Gemma kaya mabilis siyang napatayo at ganon din ako. Oh my gosh! Ano nangyari kay Abel? Bakit wala siyang malay? At saka, bakit putok ang labi niya? Ngayon pa lang humihingi na ako ng sorry sa'yo, Gemma. Nagwala na naman si Abel sa site. Mas malala ang pagwawala niya ngayon. Kaya hindi ko na natiis. Kaya yan, nasunto ko na siya. Hindi pa rin siya tumigil nung una. Mas lalo pa nga siya nagwala eh. Kaya nahampas ko na rin siya sa may batok niya. Kaya nawalan siya ng malay. Ano? Pakihiga niyo siya rito sa may sofa. Di ko na alam ang problema ng asawa mo, Gemma. Grabe na yung paninigaw niya sa mga trabador kanina. Hindi na siya mapigil. Kahit itanong mo pa rito sa mga kasama ko, nagsasabi ako ng totoo. Pero hindi naman siguro kailangan na mauwi sa sakitan to, Lester. Paanong hindi? Grabe na nga ang pagwawala ng asawa mo. Ang hindi ko pa maintindihan, para siyang mabangis na hayop. Parang umuungol pa nga siya kanina eh. Nanlilisik din ang mga mata niya sa akin. Ano? Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman.
Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nagsasabi ako ng totoo, Gemma. Baka naman nagdadrugs siyang asawa mo. No, hindi magagawa ni Abel yon. Lagi kami magkasama dito sa bahay. Kung nasa trabaho man siya, alam mo na, lagi siyang tutok sa site, kaya hindi niya magagawa ang bagay na yon. Pwes, may problema na yung asawa mo, Gemma. Hindi naman siya ganyan dati. Baka naman lumalabas ng tunay niyang ugali, lalo na ngayon nakasal na kayo. Kaibigan kita, kaya ayoko may mangyari sa iyong masama. Kaya mag-ingat ka dyan sa asawa mo at bantayan mo mga galaw niya. Eh paano ko naman magagawa yun kung halos buong araw niya nasa trabaho siya? Nakapag-usap-usap na kami ng ibang mga foreman. Mas makakabuti raw kung hindi muna siya papasok sa site. Siyang pinagmumula ng gulo ron eh. Ikaw na lang ang magpaliwanag sa kanya kapag nagkamalay na siya. 1 buwan ang binigay nilang pahinga sa asawa mo. Sapat na siguro yun para maliwanagan ang utak niya. Pagkaalis ng kaibigan ni Gemma sa bahay niya, agad niya akong inutusan na kumuha ng first aid kit. Sabay naming nilinisan ang duguan na labi ni Abel at hinintay na lang na magising ito. Nang bandang hapon, inutusan ako ni Gemma na magluto na para daw may makain na si Abel pagkagising. Sumunod naman ako at katulad ng lagi kong ginagawa, niyanggawan ko pa rin ang pagkain na ihahain ko kay Abel. Buong akala ni Gemma ay makakapag-usap na silang dalawa ni Abel ng mga sandaling yon, pero iba ang nangyari. Buti naman at gising ka na. Pwede ba mag-usap tayo, Abel? Teka, saan ka pupunta? Abel, mag-usap muna tayo. Huwag mo ko hawakan. Bitawan mo ko. Nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Mamaya ka na kumain. Mag-usap muna tayo. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sabi ng bitawan mo ako eh. Aray! Bakit mo ko tinulak? Nagagawa mo na talaga akong saktan ngayon? Hoy! Abel! Abel, bumalik ka rito! Kahit anong pagtawag ni Gemma sa asawa niya, dire-diretso lang na naglakad si Abel. Alam ko na papunta siya sa kusina. Dire-diretso siyang pumasok doon na parabang hindi niya rin ako nakita na nakatayo sa may gilid. Nang sumunod si Gemma sa may kusina, sumunod na rin ako sa may likuran niya. Sa loob, kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Gemma nang makita niya na kinakamay ni Abel ang bagong lutong ulam kung saan ay umuusok-usok pa. Talagang sinawsaw niya ang kamay niya sa nag-uusok na sabaw para kunin doon ang karne na agad naman niyang nilantakan. Parang walang nararamdamang init si Abel dahil hindi niya ininda yon at wala pa rin siyang reaksyon. Tuloy-tuloy lang niyang ipinasok sa bibig ang mga karne. Nagpanik naman si Gemma sa nakikita niya kaya agad siyang lumapit sa asawa para pahintuin ito. Anong ginagawa mo, Abel? Mainit pa yan. Bitiwan mo yan. Lumayo ka sa akin! Baka mapaso ka eh. Bitiwan mo yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabi lang lumayo ka sa akin eh. Akin lang ito makapagkain na to. Huwag kang makialam! Tulungan mo nga ako rito, Inday. Pigilan natin si sir mo. Ay, wag na ho tayo mangialam, ma'am. Baka masaktan lang ho kayo ni sir. Pero baka ho itapon niya pa sa inyo yung mainit na sabaw. Mas malaking problema yun, ma'am. Huwag niyo na hong pigilan si sir. Baka nagugutom lang ho talaga siya. Nakita mo naman na umuusok pa yung ulam, diba? Bakit parang wala lang yun sa kanya? Baka tama ang sinabi ni Lester eh. May mali talaga sa kanya, Inday. Hihinahon naman ho siguro si sir kapag nakakain na ho siya. Hintayin na lang ho natin siyang matapos, ma'am. Buti na lang at nakinig sa akin si Gemma. Napansin ko na naiiyak na siya at namumroblema habang pinapanood ang asawa niya habang ako naman ay lihim na napapangiti. Naghintayin na lang siya sa may sala hanggang matapos ang asawa niya at makalipas lang ang ilang minuto, lumabas na nga sa may kusina si Abel. Basa ang kamay nito at namumula na parang napaso talaga. Pero hindi ganon kalala. Daig din niya ang isang paslit sa sobrang dumi ng mukha at damit niya dahil sa paglamon niya ng ulam. Agad namang tumayo si Gemma at balak na magsalita na pero
Dinaanan lang siya ni Abel at saka nagdire-diretso lang na naglakad papunta sa may hagdanan. Naiwan tuloy si Gemma na parang naiiyak na naman. Hindi ko na alam kung ano nangyayari kay Abel, Inday. Natatakot na rin ako sa kanya. Palipasin mo na lang ho siguro itong isang gabi, ma'am. Sigurado ako na baka kalmado lang asawa niyo bukas. Sa tingin mo? Oo naman ho. Wala namang pag-aaway ng mag-asawang hindi nasusolusyonan ng magandang pag-uusap eh. Well, tama ka. Salamat sa advice mo, Inday, ha? Wala ho yun, ma'am. Sige, akit na ako sa taas. Matulog ka na rin. Sige ho, ma'am. Buong akala ko'y magdidire-diretso na ang buong magdamag na kalmado lang. Pero hindi yon ang nangyari. Nabulabog ang buong bahay dahil sa mga narinig kong nababasag. Dahil nasa tabi lang ng kusina ang kwarto ko, dinig na dinig ko ang ingay ng mga nababasag na gamit mula sa labas, kaya agad na rin akong tumayo at lumabas ng kwarto ko. Sa may bungad pa lang, naririnig ko na rin ang malakas na pag-iyak ni Gemma. Abel, ano ba? Tama na! Tama na, Abel! Ano ba nangyayari sa'yo? Please lang, tumigil ka na! Habang sumisigaw si Gemma, patuloy lang naman sa pagbabasag ng mga vase si Abel na parabang hindi niya naririnig ang sigaw ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay napatingin si Abel sa malaking salamin doon sa sala. Doon pa lang siya medyo huminto ng konti dahil tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salaming yon. Buong akala siguro ni Gemma ay titigil na ang asawa niya ng mga sandaling yon dahil nagsimula na siyang humakbang papalapit kay Abel pero dagli niyang naitakip ang kanyang dalawang kamay sa tenga. Bigla na lang binato ng isang maliit na vase ni Abel ang salaming yon kaya yun tuluyang nabasag. Ano ba? Tama na, Abel! Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong yung pagmumukha mong basagin ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi na kita maintindihan, hindi na kita kilala. Natatakot na ako sa'yo. Tama lang na matakot ka. Magwawala ako hanggat gusto ko. At hindi mo ako mapipigilan. Pamamahay ko rin to. Kung hindi ka titigil sa pakikialam sa akin, hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin sa'yo. Makakatikim ka rin sa akin. Matapos basagi ni Abel ang lahat ng vase sa sala, ay umakyat na ulit siya ng hagdan. Naiwan naman si Gemma sa sala na umiiyak pa rin, kaya agad ko siyang nilapitan. Nakikita ko ang panginginig ng katawan niya, pero nagpapanggap man akong nag-aalala, ay hindi ko yun masyadong pinansin. Ano ang nangyayari dito, ma'am? Bakit nagbabasag ng gamit si Sir? Hindi ko alam, Inday. Hindi kasi ako makatulog kanina. Para bang hindi ko na kayang matulog sa kama habang katabi siya. Tapos bigla ko na lang naramdaman na bumangon siya. Akala ko may iba siyang gagawin eh. Akala ko totoo hinala ni Lester na nagdadrag si Abel. Kaya nung bumaba siya, sumunod ako. Pero parang wala siya sa sarili niya na inagbabasag na lang niya yung mga gamit. Ayan, lahat na lang ng yan pinagbabasag niya. Natatakot na ako sa kanya, Inday. Parang anumang oras kaya niya akong patayin. Hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na siya kilala. Sundan natin siya sa taas, ma'am. Baka kung ano nang ginagawa niya ron. Ayoko na. Ayoko na lumapit sa kanya. Asawa niyo pa rin siya, ma'am. Hindi niyo siya dapat katakutan. Baka may malaki lang talagang problema si Sir na hindi niya masabi sa inyo. Sa tingin mo yun talagang nangyayari sa kanya? Siguro ho. Kaya mas maganda kung puntahan natin siya doon. Sige. Pero samahan mo ko, ha? Sige ho. Hindi ko ho kayo iiwan, ma'am. Pinilit ko talaga siyang bumalik na sa kwarto nila para kapag muling nagwala si Abel, may posibilidad na masaktan o mapatay din niya si Gemma. Yun ang gusto kong mangyari. Kaso nga lang, pagbalik namin sa kwarto nila,
Pareho naming nakitang natutulog na ulit si Abel sa kama nilang dalawa na para bang walang nangyari. Humihilik na rin ito kaya naman binatuhan ako ng nagtatakang tingin ni Gemma. Hindi ko na talaga maintindihan ang nangyayari sa kanya, Inday. Kanina lang nagwawala siya tapos ngayon naman natutulog na siya. Kailangan niyo ho siyang intindihin, ma'am. Asawa niyo siya at kakakasal niyo lang. Ang sama naman hong tingnan na may malaki na ho agad kayong problema matapos yung ikasal, di ba? Tsaka ang sama rin hong tingnan na maghihiwalay kayo agad. You're right. Tama ka. Kakausapin ko na lang siya ulit bukas. Sana lang okay na siya. Sana lang lumakas din ang loob ko na harapin siya. Sige ho, ma'am. Maiwan ko na kayo rito at aayusin ko lang ho yung gulo na ginawa ni Sir sa sala ng bahay. Salamat, Inday, ha. Kung wala ka rito, baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Saktong-sakto talagang pagdating mo sa buhay namin eh. Baka kung di rin dahil sa'yo, baka nabaliw na ako. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Hindi naman ho ako aalis dito. Salamat ulit. Pagkatalikod ko kay Gemma, isang nakakalokong pagngisi ang pinakawalan ko. Nang mga sandaling yon kasi, alam kong nakuha ko na ang loob niya. Alam ko rin na wala siyang kaalam-alam na akong may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa asawa niya. Wala siyang kahit konting ideya na akong nagpapabaliw at nagpapabangis kay Abel. Bago ako bumalik sa sala para maglinis, lumabas muna ako ng bahay dala ang isang kutsilyo. Pumunta ako sa may likod ng garahe at hinukay ko kung saan ko binaon yung panloob na damit ni Abel. Pagkatapos kong mahukay yon, hiniwa ko ang palad ko para dumugo yon. Ipinatak ko ang dugo ko sa panloob ni Abel at saka muli ko ulit yung binaon. Kinabukasan ng umaga, abala ako sa pagluluto ng almusal nang dumating si Gemma. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha niya. Nakita mo bang sir mo, Inday? Ha? Hindi pa, ma'am. Bakit ho? Wala kasi siya sa kwarto namin eh. Natutulog pa siya nung naligo ako tapos nung paglabas ko, wala na siya sa kama namin. Hindi ko naman ho napansin na lumabas siya. Hindi kaya pumasok pa rin siya sa trabaho kahit sinabihan na siya na magpahinga na muna? Hindi naman ho siguro siya aalis nang hindi pa kumakain ng almusal, ma'am. Sigurado ho ako na hindi siya umalis ng bahay. At saka, nasa garahe pa rin naman ho yung sasakyan niyo. Saan ba nagpunta si Abel? Ay, tulungan mo na nga muna akong hanapin siya sa buong bahay, Inday. Mamaya mo na ituloy ang pagluluto mo. Sige ho, ma'am. Papatayin ko lang ho muna itong stove. Teka. Paano yung palad mo? Bakit may sugat ka na naman? Nahiwa ka na naman ba habang nagluluto? Hindi, ma'am. Nasugatan lang ako ng konti habang pinupulot ko yung mga bubog mula dun sa nabasag na salamin ni Sir kagabi. Pero maliit lang naman ho ito. Ganun ba? Sige, humingin ka na lang ng gamot sa akin mamaya, ha? Ipaalala mo na lang sa akin. Tulungan mo na lang muna akong hanapin si Sir mo sa buong bahay. Sige, ma'am. Dahil wala nga si Abel sa loob ng bahay, naisipan namin na lumabas muna ng bahay para doon siya hanapin. Akala namin ay hindi pa rin namin siya makikita, pero isang kahindik-hindik na pangyayari ang naabutan namin ni Gemma. Nasa may likod ng garahe pala si Abel. Puno ang mukha at damit niya ng dugo. Ang mas nakakagulat pa ron, kagat-kagat niya ang leeg ng alaga nilang pusa na ngayon ay wala ng buhay. Ramdam ko mula sa unahan ko ang otomatikong paghinto ni Gemma sa balak niya sanang paghakbang. Nabunggo niya rin ako ng konti nang medyo umatras siya. Alam ko na sobra siyang natatakot sa naabutan niyang sitwasyon ni Abel. Ako naman ay nagpanggap lang ding natatakot pero sa loob-loob ko ay wala akong nararamdamang ganon. Nang maramdaman ni Abel ang presensya namin ni Gemma, dahan-dahan siyang humarap sa amin. Agad na nagkasalubong ang mata ni Gemma at ni Abel. Pagkatapos noon ay nagkasalubong din ang mga mata namin. Para bang hindi siya nabigla nang makita kami at agad niya lang tinanggal ang pusa mula sa pagkakakagat niya at saka hinagis lang yun sa gilid
bago dumura. Anong ginawa mo? Abel, bakit mo pinatay ang pusa ko? Bakit? Masama ba? Pag-aari ko na rin naman yung pusa na yan dahil kasal na tayo, di ba? Ibig sabihin, nasa kamay ko na rin kung papatayin ko yan o hindi. Kasalanan niya rin yun eh. Ang sama ng tingin niya sa akin kanina. Hindi ko nagustuhan ang tingin niya. Kaya yan, pinatay ko na. Ang ingay-ingay rin. Pati ba naman pusa ko? Dinamay mo sa kabaliwan mo? Ano? Sinong baliw? Ha? Hindi na nagawa pang makaatras ni Gemma dahil sa isang iglap lang, nakalapit na agad si Abel sa kanya. Ako na lang ang napaatras palayo sa kanilang dalawa kaya kitang-kita ko na ngayon ang mahigpit na namang pagkakahawak ni Abel sa pisngi ng asawa niya. Para na naman siyang wala sa sarili dahil nanlilisik na naman ang mga mata niya habang nakalapit ang mukha niya kay Gemma. Dahil konting agwat lang ang layo ko mula sa dalawa, amoy na amoy ko tuloy ang malansang amoy ni Abel dahil sa dugo na nasa damit at mukha niya. Sinasabi mo bang baliw ako? Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng kabaliwan dahil laki ka sa Amerika. Baka gusto mong ipakita ko sa iyong ibig sabihin ng tunay na baliw. Gusto mo ba? Ha? Nasasaktan ako, Abel. Talagang masasaktan ka sa akin kung hindi mo titigilan ang pagsabi ng nahihibang ako. Dahil hindi ganito ang kilala kong Abel. Hindi ka ganito. Hindi ganito ang ugali ng pinakasalan kong lalaki. At paano ka nakakasiguro na hindi ako ganito? Kilala mo ba talaga ako? Nakita kong dahan-dahang bumaba naman ang kamay ni Abel mula sa pisngi ni Gemma, pababa sa leeg nito at saka mahigpit niya yung sinakal, gamit lang ang isang kamay niya. Kita ko na pilit na tinatanggal ni Gemma ang kamay ni Abel pero masyadong mahigpit ang pagkakakapit ni Abel doon kaya hindi yun basta-basta natanggal. Napapangiti na ako ng lihim mula sa pwesto ko sa may likuran ni Gemma dahil natutuwa na talaga ako sa mga nangyayari. Bitiwan mo ako, Abel. Hindi ako kaya nasasakal ako. Let go of me. Kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo, baka magaya ka sa ginawa ko sa pusa mo. Parang awa mo na. Bitiwan mo na ako. Mangangako ka ba sa akin na hindi mo na ako pakikialaman? Ha? Bitiwan mo na ako. Bitiwan mo ako. Hindi ako makaina. Please, I'm begging you. Sobra na ang pamumula ng mukha ni Gemma ng mga sandaling yon. Naiiyak na rin siya kaya hindi ko mapigilan na mapangiti pa rin ng lihim. Akala ko'y magtutuloy-tuloy na ang mga nangyayari sa dalawa kaso nga lang, naudlot yun, pati na rin ang kasiyahan ko nang biglang marinig ko ang malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Si Lester yon. Dahil may butas ang bakod ng bahay, kaya nakita ng lalaking yon ang nangyayari. Para hindi ako madamay at pagdudahan na walang ginagawang aksyon, mabilis akong tumakbo sa gate para pagbuksan si Lester at nagpanggap na nag-aalala para kay Gemma. Sir Lester, tulungan niyo si Ma'am Gemma. Kanina pa siya sinasaktan ni Sir Abel eh. Wala naman po akong magawa dahil ayoko hong mangialam sa away ng mag-asawa. At saka, nakakatakot ho si Sir Abel. Hindi ko siya magawang lapitan. Namumuro na talaga yung Abel na yan. Pati ba naman ang mom mo sinasaktan? Hoy! Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Gemma! Walang iya ka talaga! Mabilis na nakalapit si Lester kaya marahas niyang naitulak si Abel na naging dahilan kung bakit nabitiwan na nito si Gemma. Agad na inilayo ni Lester si Gemma na ngayon ay halos manghina na at paubo-ubo na rin. Nagpanggap akong nag-aalala kaya agad kong inalalayan si Gemma habang hinaharap naman ngayon ni Lester si Abel. Ma'am, okay lang ho kayo? Okay lang ako, Inday.
tawagin mo na lang yung guard ng subdivision para mapigilan tong dalawa. Pero hindi ko ho kayo maiiwan sa ganitong sitwasyon niyo, ma'am. Ikaw na naman, Lester. Talagang ang hilig mong sumausaw sa buhay namin mag-asawa, no? Nakikisawsaw talaga ako dahil kitang-kita ng dalawang mata kong pananakit mo sa kaibigan ko. Kaibigan? O baka naman may lihim na kayong relasyon ng asawa ko? Ano? Alam mo sa sarili mo na kaibigan ko lang si Gemma. Saan ang galing yung hinala mo? Nababalo ka na ba, ha? Ay teka, kailangan ko pa bang itanong yun? Tignan mo nga yung sarili mo ngayon. Halatang nasisiraan ka na ng ulo. Tatawag na sana ako ng pulis pero mukhang sa mental ka na babagay. Anong sabi mo? Tama na, please. Huwag na kayong magtalo pa. Hindi na ako makakatiis na ginaganyan mo si Gemma. Sa tingin ko, dapat na kitang isumbong sa papa niya, kay Tito, nang maghiwalay na kayong dalawa. Wag! Huwag mo gagawin yan, Lester! Tama. Pagsabihan mo yung kaibigan mo na huwag makialam. Tama na hong pagtatalo niyo. Sir Abel, baka naman ho nagugutom lang kayo. Baka gusto niyo hong kumain na. Ipaghahanda ko na ho kayo ng pagkain niyo sa loob. Napatingin sa akin si Abel at kahit papano'y nakita kong medyo kumalma na nga ang galit na ekspresyon ng mukha niya kanina. Alam ko naman na pagkain lang talaga ang magpapakalma sa mga niyayanggaw na tulad niya, kaya alam ko na hindi niya matatanggihan ang alok ko. Nanatili pa rin ang matalim na tingin niya kay Lester at kay Gemma, pero kahit ganon, alam kong sumasang-ayon siya sa sinabi ko. Bago siya lumakad pabalik sa bahay, binalikan niya muna yung katawan ng patay na pusa. Kinuha niya yon at saka inabot sa akin kung saan ay medyo nagulat pa ako nung una. Anong gagawin ko dito sa pusa? Ano pa ba? Dilutuin mo para makain ko mamayang tanghalian. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo, Abel? Sabi nang huwag kang makialam dito Tumahimik ka dyan kung ayaw mo makatikim ka na naman sa akin. Hayaan mo na, Gemma. Mukhang nasisiraan na talaga ng ulo yung asawa mo. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Sige na ho, para matigil na pong pagtatalo nyo. Iluluto ko na ito mamaya. Yan ang gusto ko. Sumusunod sa akin. O siya, ipagayin mo na ako ng pagkain. Nagugutom na ako. Bilisan mo! At nauna na ngang pumasok sa loob ng bahay si Abel. Agad ko namang nilapitan si Gemma at nagpanggap pa rin nag-aalala ko at nasa panig nila ako. Papasok na ho muna ako sa loob, ma'am. Ipaghahain ko ho ng pagkain si Sir para mabawasin ang init ng ulo niya. Sige, Inday. Salamat. Kundi dahil sa naisip mo baka nagkasakitan pa tong dalawa. Wala ho yun, ma'am. Ingat ka sa lalaking yun, Inday. Sumigaw ka lang kapag may ginawa siya sa'yo para mapuntahan at maresbakan kita agad. Dito lang muna kami sa labas ng mom mo para makapag-usap kami ng malayo sa demonyong yun. Sige ho, sir. Hinayaan ko na lang silang dalawa sa labas habang ako naman ang pumasok sa loob. Hindi ko alam kung may pag-uusapan ba ang dalawa pero hinayaan ko na lang yon dahil pinaghain ko na ng pagkain si Abel. Katulad ng laging ginagawa ni Abel, pagkapatong ko pa lang ng pagkain niya sa lamesa ay sinunggaban niya na agad yon. Sa gabing yun na ang kabilugan ng buwan kaya naman alam kong malapit na sa pinakatuktok ng kabaliwan si Abel. Alam ko rin na hindi na siya magpapapigil pa at malapit ko nang makuha ang gusto kong maging katapusan ng kwento naming dalawa. Sigurado ako na sa huli, nasa akin ang huling halakhak. Mabilis lang na lumalim ang gabi. Imbis na matulog ako, nakatanaw lang ako ngayon sa labas ng bintana. Nakatingala ako sa kabilugan ng buwan habang may ngiti sa labi ko. Nang mga sandaling yon, alam kong magsisimula na ang lahat kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad na akong lumabas ng kwarto. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Madilim ang sala pero may konting liwanag na nagmumula sa poste sa labas.
agad kong tinungo ang hagdanan at umakyat sa taas. Sa harap ng nakasaradong pinto ng kwarto ni na Abel at Gemma, pinakinggan ko ang nangyayari sa loob. Dinig ko ang mahinang boses ni Abel na parang bumubulong, kaya naman dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid nila para pasimpleng sumilip sa loob. Kitang-kita ko ang pagtakip ni Abel ng unan sa mukha ni Gemma habang nagpupumiglas naman si Gemma sa kama. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Akala mo ba makakatakas ka pa? Hindi na mangyayari yun. Mamatay ka na ngayon din. Para bukas, mapapaluto ko ng karne mo at ikaw ang kakainin ko. Ganyan nga, Abel. Patayin mo ang asawa mo. Patayin mo siya para wala ka nang balikan pa. Aray! Mabilis kong niliitan ang pagkakabukas ng pintuan kung saan ako nakasilip nang makita kong malakas na nasipa ni Gemma ang bandang tiyan ni Abel. Naging dahilan yon kung bakit nabitiwan ni Abel si Gemma at mukhang nakuha niya agad ang pagkakataong yon para makalayo sa nababaliw niyang asawa. Agad na bumangon si Gemma at lumayo kay Abel kung saan nasa magkabilang parte sila ng kama. Habol-habol pa rin ni Gemma ang sarili niyang hininga habang naluluha. Sinabi mo na nga ba may balak kang gawan ako ng masama? Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa'yo, Abel. And I think tama ng pagtitiis ko sa'yo. Ayoko na. Tama na. Maghiwalay na tayo. Akala mo ba'y ganun lang kadali yun? Papatayin muna kita bago mo ako mahiwalayan. Hindi ka rin mapapakinabangan ng iba dahil kakainin kita ng buong buo. Tama na. Pakawalan mo na ako, Abel. Ayoko na sa'yo. Tigilan mo na ako. Alam ko hindi ikaw yan. Alam ko may mali lang sa'yo. Walang mali sa akin. Huwag mo akong daanin sa iyak mo dahil hindi mo ako madadaan sa ganyan. Papatayin muna kita. Kitang-kita ko nang may kinuha si Abel mula sa drawer ng bedside table nila. Kuminang pa yon nang matamaan ng ilaw kaya nakita ko na yun ang paborito at antik na labahan na pag-aari ni Abel. Nang makita yun ni Gemma, halata ang pamumutla ng mukha niya. Alam ko na takot na siya ng mga sandaling yon. Huwag mo na akong pahirapan pa, Gemma. Alam mo naman na wala ka ng ibang matatakbuhan pa, di ba? Please lang, Abel. Please let me go. Kung pakakawalan kita, wala akong karne na kakainin. Hindi ako nasiyahan sa karne ng pusa na kinain ko kanina eh. Pero sa'yo, mukhang mabubusog na ako. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pahirapan pa. Huwag mo na rin pagurin pang sarili mo. Hindi mo ko mapapatay. Hindi ako nagkamali sa hinala ko sa balak na gawin ni Gemma. Bumuelo pa siya para makakaripas pero agad ding tumakbo si Abel kaya parang nagpapatintero silang dalawa sa loob ng kwarto. Pero ang mas kinagulat at ipinagtaka ko, bigla na lang sumigaw si Gemma habang tumatakbo. Isinigaw niya ang pangalan ni Lester na para bang tinatawag niya talaga yon at para bang maririnig talaga siya nito. Ah! Help me! Lester! Help me! Lester! Huh? Bakit niya tinatawag si Lester? Ano ibig sabihin nun? Nandito ba si Lester sa bahay nila? Hindi pa man nagsisink in sa utak ko ang nangyayari, narinig ko na lang mula sa labas ang malakas na pagkakabukas ng pintuan ng bahay. Sa sobrang lakas nun ay parang dumagundong ang buong sala. Mabilis naman akong nakakilos at agad na tumakbo para magtago sa may guest room. Iniwan kong bahagyang nakabukas ang pintuan para makasilip ako. Doon ay nakita ko nga si Lester na nagmamadaling umakyat ng hagdan
at saka pumasok sa loob ng kwarto ni na Gemma. Nang mga sandaling yon, doon ko lang napagtanto na mukhang nakabantay lang pala si Lester sa labas ng bahay. Sa tingin ko rin ay may usapan ng dalawa nang maiwan sila sa garahe kaya bigla na lang sumulpot si Lester ngayon. Mukhang nagkaroon pala ng plano tong dalawang to kanina habang nasa loob kami ni Abel. Kaya pala nakaresponde agad si Lester sa tawag ni Gemma. Panira naman, oh. Ang malas. Walang iya ka talaga, Abel! Demonyo ka! Tama ako! Nag-aadik ka siguro! Tama ang hinala ko na balak mo nang patayin si Gemma! Buti na lang talaga at naging mas matalino ko kaysa sa'yo! Ano naman ang pakialam ko sa'yo? Bakit? Sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa ng buhay sa bahay na to? At maililigtas mo si Gemma? Doon ka nagkakamali. Alam mo kung bakit? Dahil pareho ko kayong papatayin at kakainin. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Lumabas ka na, Gemma! Tumakbo ka na! Nakita ko na ang pagtakbo ni Gemma papalabas ng kwarto nila at sumunod naman si Lester. Kaso nga lang, hindi siya agad nakalayo dahil mabilis na nahawakan ni Abel ang damit ni Lester kaya napigilan niya ito sa balak na pagtakas. Balak na sanang gilitan ng leeg ni Abel si Lester gamit ang labaha pero agad yung napigilan ni Lester. Huminto naman mula sa pagtakbo si Gemma na nasa gitna na ng hagdan habang umiiyak. Mag-iingat ka, Lester! Tumakbo ka na, Gemma! Hindi kita kayang iwan! Sabi ko na nga ba't may relasyon kayong dalawa eh. Papatayin ko kayong dalawa. Ngayon pa lang, iniisip ko na kung paano ko iinumin ang mga dugo ninyo. Kitang-kita ko pa ang pagdila ni Abel at ang medyo pagtulo ng laway niya. Nanlilisik at namumula rin ang mga mata niya habang binabawi ang paghawak ni Lester sa labahan niya. Kung hindi ko alam ang nangyayari ngayon kay Abel, baka pati ako'y matakot sa inaasta niya ngayon. Pero dahil ako ang may kagagawan ng pagiging mabangis niya, wala akong nararamdaman na kahit konting takot. Tama na, Abel! Tama na! Tumigil ka na! Ayoko masaktan ka rin at magkasakitan kayong dalawa kaya ako nang nakikiusap sa'yo. Paalisin mo na lang kami ng ligtas ni Lester. Ano ka, sinuswerte? Kung gagawin ko yun, di ginutom ko lang ang sarili ko dahil hindi ko kayo makakain. Hindi ako papayag. Takam na ako sa mga karni nyo kaya mamatay na kayong dalawa. Ikaw ang mamatay! Demonyo! Baliw! Nag-agawan sa labaha ang dalawang lalaki. Nagkasuntukan pa sila at nagkasipaan pero kahit ganon, ayaw pa rin nilang magpatalo. Lalo pang tumulo ang malapot na laway ni Abel na para bang isa siyang asong nauulol. Kahit nanonood lang ako, kinakabahan din ako sa pwedeng mangyari. Sa isip-isip ko ay gusto ko nang malaman ang magiging katapusan ni Abel. Hindi nagtagal, natumba na si Lester sa sahig kung saan ay agad na pumatong sa kanya si Abel. Lester, mag-ingat ka! Masyado kang pakialamero. Ikaw ngayon ang uunahin ko! Wag, Abel! Huwag kang lalapit, Gemma! Diyan ka lang! Mamatay ka na! Mauna ka! Habang pilit na sinasaksak ni Abel si Lester, pinipigilan pa rin ni Lester na tumama sa kanyang talim ng labaha. Halatang nahihirapan na siya sa lakas ni Abel, pero kahit ganoon ay ayaw pa rin niyang magpatalo. Lalong lumakas na rin ang pag-iyak ni Gemma. Hindi niya alam kung kaninong pangalan ang tatawagin niya. Papatayin kita! Mabulo ka sa impyerno! Demonyo ka! Sa isang mabilis na galaw, bigla na lang nasuntok ni Lester ang mukha ni Abel kaya medyo napabaling sa gilid ang mukha nito. Doon nakakuha ng pagkakataon si Lester na maagaw ng tuluyan kay Abel ang labaha. At sa isang iglap, agad niya yung tinarak sa leeg ni Abel. Napasigaw si Gemma sa kanyang nakita habang ako naman ay titig na titig sa tumarak na mga mata ni Abel. Tumalsik din ng konti ang dugo mula sa leeg niya hanggang sa hindi nagtagal. Dahan-dahang bumagsak na nga si Abel sa sahig.
Mabilis namang tumayo si Lester at nilapitan si Gemma. Tara na! Umalis na tayo dito! Paano si Abel? Patay na siya! Kailangan na natin tong isumbong sa mga pulis. Self-defense lang ang nangyari. Wala tayong kasalanan! At hinila na nga niya si Gemma paalis ng bahay. Nang masiguro ko na wala na talaga sila, doon pa lang ako lumabas mula sa pinagtataguan ko. Nilapitan ko ang katawan ni Abel na umuubo-ubo pa rin ng dugo. Nagkasalubong ang aming mga paningin at balak niya sana akong abutin pero lumayo na ako, tinawanan siya. Sabi mo hindi kita kayang gantihan? Pwes, nagawa ko, Abel. Hindi man mga kamay kong nadumihan. Nagustuhan ko naman ang naging katapusan mo. Gaya ng sinabi ko, ako ang hindi mo kilala. Tinapakan ko pa ang nakausling hawakan ng labahan niya kaya mas lalo itong bumaon sa leeg niya. Sumuka na siya ng dugo at tuluyan ng tumirik ang mga mata. Isang malapad na ngiti pa ang pinakawalan ko bago ako nagmadaling umalis sa pamamahay na yon. Sa pagbabalik ko sa bahay namin ni tatay, isang mahigpit na yakap ang isinalubong niya sa akin kung saan ay niyakap ko rin siya ng mahigpit. Kahit na hindi ko pa naikukwento sa kanya ang nangyari, mukhang alam na rin niya ang naging katapusan ni Abel.